Good day mga ka-fix-it! Ano-ano nga ba mga bad driving habits na hindi mo dapat gawin upang tumagal ang clutch ng iyong sasakyan? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, Fixing the Way We Drive. Bad driving habits. Yung pinakaunang mga ka-fix-it, ito yung releasing the clutch too quickly or popping the clutch. So usually ginagawa ito sa racing, no? Sa mga karera ng mga sasakyan, kahit sa mga karera ng mga motor. Ito yung releasing the clutch too quickly. Ang ginagawa nila, giving high rev na sa engine, nagpo-produce yung engine ng high RPM by pushing the accelerator pedal or giving gas, no, sa motorsiklo. Then, naka-hold sila sa clutch, then bigla nila ipapop out yung clutch. Bibiglain nila para yung sasakyan magla-launch ng mabilis. Pwede yun sa mga ganong senaryo kasi racing naman, and yung mga components na ginamit nila dun sa sasakyan and sa motor is basically for racing purposes, no? Dito sa ating mga sasakyan kagaya nito, this is a Mitsubishi Mirage 2014 model GLX, no? Ang mga components nito is for ordinary and normal driving situations only, not for racing mga ka-fix-it. Kaya huwag yung gagawin yung releasing the clutch too quickly or popping the clutch. Basically, ang ginagawa kasi sa ganong senaryo, hindi ko gagawin extensively kasi ayoko naman masira yung clutch ko. Gagawin ko lang, i-demo ko lang ng kahit papaano kaunti para maintindihan niyo yung sinasabi ko. Kasi ayoko naman na magkaroon ng unnecessary wear and tear yung aking clutch assembly, no? Okay? So, clutch all the way down. Binaba ko na yung aking handbrake. Nakahold ako ngayon sa aking foot brake. Clutch all the way down, first gear. So, ang gagawin ko, magbibigay ako ng gas. Tas, yan. Bigla akong i-release yung clutch sa biting point. So, kung napansin ninyo mga ka-fix-it, giving too many revs sa ating engine, puproduce siya ng high RPM, then bigla akong nirelease yung clutch. No? Biglang nag-launch yung sasakyan. Biglang napaganon ako. So, ulitin natin. Yun. Yung pagpaparangkada ng ganong klase mga ka-fix-it kung saan tinataasan natin yung RPM, then nire-release natin yung clutch sa friction point niya or sa friction zone, then releasing the clutch too quickly. May unnecessary wear and tear yan, no, sa ating friction disc mga ka-fix-it kasi binibigla mo yung clutch mo eh, no? Ikaw kaya biglain ka, di ba? Kumbaga sa mga ka-fix-it, kumbaga sa kapag nanliligaw tayo, hindi natin yan binibigla, no? Inuunti-unti natin yan hanggang sa bumigay. Hanggang sa bumigay, mali yata. Sorry po actually mga ka-fix-it, tatabi ko lang Okay. So, mga ka-fix-it, huwag natin bibiglain yung clutch natin kasi isipin mo, nagbibigay ka ng too many revs, no? Kasi yung clutch natin is sandwich between the flywheel and the pressure plate, no? Naka-sandwich lang yan sa gitna. Hindi pa siya nakadikit. Pero when you are giving too many revs, mabilis ang ikot ng RPM ng makina, no? Tapos biglang itutulak siya ng pressure plate. Pagka nilagay mo na sa biting point yung clutch, bigla niya itutulak then mapupunta sa flywheel. Magugulat ngayon si clutch, no? Sobrang bilis ng ikot ng engine RPM, then magdidikit sila ng clutch plate tsaka ng flywheel, then mabibigla si clutch, no? Then meron kasing certain slippage na nangyayari kapag ka dumidikit yon, yung friction na plate natin. May konting slippage ng konti, saka siya sasabay sa pag-ikot ng flywheel. Yun naman yung trabaho ng spring-loaded mechanism na sinasabi ko sa iyo kanina. Yung spring sa gitna ng iyong clutch plate, yung mga spring na yan. So siya yung sumasalo ng certain shock para hindi mo maramdaman sa iyong sasakyan. Okay? So wag natin bibiglain. You can accelerate smoothly and normally naman mga ka-fix-it para maiwasan mo yung unnecessary wear and tear sa iyong clutch. Okay. So next sa ating bad driving habits mga ka-fix-it, no? Riding the clutch to the biting point when you're driving on a hill, no? Riding the clutch, biting point up a hill. So,
In this kind of situation mga ka-fixit, marami nagsasabi kapag ka nasa uphill ka, no, nagra-ride the clutch sila, yung nilalagay nila sa clutch biting point yung kanilang clutch sa hill para i-hold yung sasakyan at hindi umatras, no. Pwede naman yun mga ka-fixit, but not for too long. Hindi pwedeng matagal, saglit lang. Okay? Lagi ko sinasabi yan sa mga nakaraang videos natin about uphill starts. So mayroon nga pala akong ginawang video dyan. Ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo. Pati yung riding the clutch, meron akong ginawang video tungkol dyan. Okay? So ito yung certain situation. May mga nagsasabi kasi mga clutch rider na nilalagay nila sa clutch biting point, hinuhold nila yung kanilang sasakyan sa uphill. Pwede naman yon kasi halimbawa hindi tayo gumamit ng handbrake, no, clutch all the way down, first gear, tapos ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch, hold it there, then bibitawan ko yung ating brake, bibigay ako ng gas para umarangkada yung sasakyan. Okay? Sa mga uphill pwede po yon. Kaya lang mga ka-fixit, meron akong certain precaution dito. Kapag naka-hold ka sa brake pad, brake pedal, at nilagay mo na, naka-gear 1 ka na, naka-engage na yung first gear. Nilagay mo na sa clutch biting point yung iyong clutch, no? Bitawan mo na agad yung iyong brake pedal at magbigay ka na ng gas para umarangkada yung sasakyan. Hindi mo pwedeng i-hold sa clutch biting point yung iyong clutch ng sobrang tagal, no? Kung maghihintay ka sa traffic, let's say nasa uphill tayo, kung maghihintay ka sa traffic, hindi agad nag-go yung mga sasakyan, no? Sabihin natin merong intersection, merong stoplight at kailangan mo maghintay ng matagal, mag-handbrake ka. Okay? Kung wala ka namang handbrake, sira handbrake mo, hold mo yung brake pedal. Okay? To hold the vehicle in its place. Then kapag nakita mo yung mga sasakyan na nasa unahan na nag-go na mga 5 to 10 cars up ahead, ready mo na yung katawan mo kasi sunod-sunod na yan ang mag-go. Magre-ripple effect yan papunta sa'yo at mag-go ka na din. So you can do holding the brake pedal, no, clutch all the way down, first gear. Then kapag time na ikaw na yung mag-go, clutch to the biting point, then release the brake, give it gas para umarangkada yung iyong sasakyan, no. Pwede mong i-hold yung iyong clutch sa biting point for around 2 to 3 seconds mga ka-fixit. 2 to 3 seconds enough na yon, no, para makabitawan mo yung iyong brake pedal at makapagbigay ka ng gas. So mabilis lang naman yun mga ka-fixit, no. Ayan, no. Diba? Mabilis lang yun mga ka-fixit. Hindi mo kailangang i-hold yung iyong clutch sa biting point ng sobrang tagal. Kasi pag nasa friction disc ka na mga ka-fixit, no, pag nasa friction disc ka na, nakalapat na yun sa flywheel kapag ka naka-hold ka sa biting point. Kaya nga nagagawa niyang i-hold yung iyong sasakyan do sa particular position na yon na naka-hold ka sa biting point kasi nakadikit na po yung friction plate or friction disc ng iyong clutch assembly doon sa flywheel. Sinasandwich na siya nung dalawa, nung flywheel and the pressure plate, no? Nakadikit na yon. So kumakaskas kasi hindi siya makaikot, no? Hindi siya makaikot nakapirme lang siyang ganoon, tapos umiikot yung flywheel. So nagagasgas yung iyong friction disc. So para hindi mangyari yun mga ka-fixit, yung unnecessary wear and tear na sinasabi ko, huwag niyo i-hold na sobrang tagal, no? Yun lang, enough lang yung 2 to 3 seconds para makaarangkada kayo ng maayos, no? Kasi once na pinipigilan mo yan, no? Nahihirapan yan, umiinit hanggang sa umabot sa 200 to 250 degrees Celsius, masyado nang mainit yun. Yun na yung masusunugan ka na ng clutch na yun, yung mga ngamoy clutch, no? Parang sa relasyon, pag pinipigilan mo ng pinipigilan niya, lalong umiinit, hanggang sa imbis na nag-away lang kayo, nag-break pa kayo. Diba mga ka-fixit? So huwag mong pipigilan. Kung aarangkada na yung sasakyan mo, paarangkadahin mo na, no? Yun din yung judgment, base sa judgment mo, sa nakikita mo sa kalsada, kung umaarangkada na yung mga sasakyan na nasa unahan, no, matatansya mo na yan. Yun yung dinidiscuss ko na anticipation, planning, and execution mga ka-fixit, no? Mapaplan mo na yung makikita mo na umaarangkada yung mga sasakyan sa una, so mapaplano mo na kung kailan mo dapat ilagay sa clutch biting point yung iyong clutch para makaarangkada yung iyong sasakyan. Matatansya mo yan. Okay? So enough na para dun sa topic na yun. Masyado nang mahaba yung diniscuss ko. Proceed na tayo sa next topic mga ka-fixit. Okay? So next na bad driving habit natin mga ka-fixit.
accelerating hard while the handbrake is engaged, no mga ka-fixit. Ibalik lang natin sa konti, atras lang ako ng konti. Okay. So accelerating hard while the handbrake is engaged, mga ka-fixit, no? So bad driving habit ito, pero may tamang way para gawin ito, mga ka-fixit. Kasi may mga certain times po na dinidiscuss ko rin dito sa Fix It Dennis channel natin, yung uphill start na gumagamit tayo ng handbrake. Kasi lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang, no, gagamit ng handbrake yan. Kasi kapag hindi pa sila sanay sa pedals, hindi pa sila sanay magtimpla, no, malaki ang tulong yung handbrake para makaarangkada ka ng maayos when you're up a hill. Okay? So ang ginagawa kasi, yung brake pedal, no, naka-hold din ako. Pero bibitawan muna natin kasi naka-handbrake tayo. Okay? Naka-engage yung handbrake. So clutch all the way down, first gear. Giving enough gas, sabihin na 1000 RPM, to clutch to the biting point at bibitawan ko yung handbrake para umarangkada yung sasakyan. Okay? So ang nangyayari kasi, mga ka-fixit, nangyayari yung unnecessary wear and tear sa iyong clutch friction plate kapag ang ginagawa mo is naka-handbrake ka, then clutch all the way down, first gear, magbibigay ka ng gas. Ayan, o. Magbibigay ka ng gas, then clutch to the biting point, tapos hindi mo agad ibinababa yung iyong handbrake, no? Kapag ginagawa mo yan, mga ka-fixit, biruin mo, you're giving enough revs sa makina, then nilalagay mo sa clutch biting point yung iyong clutch pedal. So naka-sandwich na yung iyong friction plate, no, between the diaphragm spring and the flywheel. So umiikot na yung dalawa, yung diaphragm spring and flywheel. Si clutch friction plate hindi makaikot kasi pinipigilan mo, naka-handbrake ka. So stationary lang siya, so kumakaskas ng kumakaskas yun. Hanggang sa umabot na yung temperature ng 200 to 250 degrees Celsius, sobrang init na, no, masusunugan ka na ng clutch, no? So again, do not hold the clutch to the biting point na sobrang tagal, at huwag mong pipigilan yan sa pag-arangkada ng sobrang tagal, mga ka-fixit. Enough na yung 2 to 3 seconds, kagaya nga nasabi ko kanina, no, para makaarangkada ka ng maayos, no? Kasi pag pinipigilan mo yan gamit ang handbrake, no, ng sobrang tagal, yun nga, kaskas siya ng kaskas. So delikado po yung para sa ating clutch friction disc, mga ka-fixit, no? So involved din dito yung sinasabi ko kanina na anticipation, planning, and execution, mga ka-fixit. Kasi when you're on up a hill at nakita mong umaarangkada na yung mga sasakyan na nasa unahan, mapaplano mo na yan sa sarili mo kung kailan mo dapat ilagay sa friction zone or biting point yung iyong clutch at magbigay ka ng gas para mapakawalan mo yung iyong handbrake at the right moment, at the right time, at the right moment, para hindi ka masunugan ng clutch plate. Okay? So enough na yung 2 to 3 seconds, mabilis lang yun. So halimbawa, nasa uphill tayo, nag-go na yung mga sasakyan, no? Nag-go na. So clutch all the way down, no? First gear, give it gas, then clutch to the biting point, pakawalan mo na yung handbrake para umarangkada yung sasakyan. So mabilis lang yun, parang 2 seconds nga lang yun, mga ka-fixit, no? Hindi mo dapat hino-hold sa clutch biting point yung clutch ng sobrang tagal. Doon nangyayari yung unnecessary wear and tear, mga ka-fixit. So release the handbrake completely. Para kapag pinipigilan mo kasi yung iyong clutch na makaarangkada, no, pinipigilan mo siyang umikot, mag-iinit siya ng mag-iinit, doon na nangyayari unnecessary wear and tear sa iyong clutch. So huwag mong pipigilan. Para sa isang relasyon, no, pag gusto na niyang kumawala, no, pakawalan mo na. Huwag mong pipigilan kasi sorry po, mga ka-fixit, ha. Pag gusto na niyang kumawala, huwag mong pipigilan, hayaan mo na. Set him free, set her free. No? Kasi hindi healthy sa isang relasyon kung hindi na siya happy. Okay? So sabi nga nila, kung if you love the person, set him free, set her free. Okay? Okay, mga ka-fixit, so enough of that. Lipat na tayo sa sunod na bad driving habit natin, mga ka-fixit, no? Ayan, ito maganda to. Too many revs when lifting the clutch to the biting point. Ayan. Ito talaga, ito yung isa sa mga bad driving habits na pwede mong gawin na talagang makakasira sa iyong clutch, no? Giving too many revs. So lagi kong dinidiscuss dito sa vlog natin na
Medyo mainit na mga ka-fixit, mag-aircon lang ako. O fan muna. Mamaya i-on ko na yung ating thermostat. Okay, too many revs. Lagi ko sinasabi dito sa ating video, sa mga past episodes natin, na kapag ka nasa patag kang kalsada, around 1,000 to 1,200 RPM yung puproduce mong revs sa makina bago mo ilagay sa clutch biting point yung clutch para makaarangkada ka smoothly. Kapag ka nasa uphill ka naman, around 1,500 to 2,000 RPM. Ito depende sa uphill, pwedeng hanggang 2,500 RPM kung masyadong pataas yung uphill na yan. So may mga tamang rev range kasi sa bawat driving scenario na may encounter mo. Pero the moment na halimbawa nasa patag kang kalsada, no, then you give around 3,000 to 4,000 RPM or revolutions per minute. And the moment na nirelease mo yung iyong clutch sa biting point, no, at nagdikit yan, ayun, yari yung clutch mo. Sobrang bilis po kasi ng ikot nung flywheel, kaya pagdikit po ng iyong clutch, ayun, andun yung unnecessary wear and tear. It takes about a moment, a second na makapixit when the friction disc touches the flywheel. Pag tinulak na siya ng diaphragm spring, ayun na, pagdikit, sobrang init na. Kasi konting ano lang nun, sa sobrang bilis ng ikot ng flywheel, pagdikit ng friction disc, ayan, umabot na sa 200 to 250 degrees Celsius yung temperature ng friction plate, and nangyari na yung unnecessary wear and tear. Pwede pang mangamoy yung clutch mo, no? Depende kung hinayaan mong ganon, nag-hold ka sa clutch biting point ng ganon kabilis yung ikot ng engine RPM, mangangamoy agad yan, no? Pero pag naagapan mo na clutch all the way down mo kaagad, ayun, masisave mo pa yung clutch friction plate mo. Pero basically, casing point, do not give too many revs, too much RPM which is produced by the engine, then ilalagay mo sa clutch biting point yung clutch. Delikado po yan mga ka-fixit. Wag mong gagawin yan, lalo na when you're driving an ordinary car like this mga ka-fixit. Kung racing, nasa racetrack ka at gamit mo ay sa particularly built na sasakyan para sa racing, pwede mong gawin yon. Pero kapag sa ganitong normal driving situation with the normal car, wag mong gagawin. Delikado po yan mga ka-fixit. So basically yun yung, hindi ko masyadong itataas yung engine RPM baka masira naman yung clutch plate natin. So clutch all the way down, first gear, ayan o, too many revs, tas clutch biting point. So kung mapapansin nyo mga ka-fixit, umarangkada yung ating sasakyan or nag-lunge siya excessively. Hindi kagaya ng mga normal driving situation natin na smooth yung pag-arangkada natin. So kasi giving enough rev sa makina will give you smoother acceleration from standstill. Pero giving too many revs will launch the vehicle excessively. Okay? Kaya nga sabi ko ginagamit sa racing yan para mapalaunch nila ng mabilis yung kanilang sasakyan. Pero mayroong unnecessary wear and tear yan sa sasakyan mo. Sa pag-racing kasi, pagkatapos ng racing, pinapalitan nila yung mga certain parts ng sasakyan which is ganun po talaga sa racing. Pero sa atin, kung iniingatan mo yung sasakyan, ayaw mo magpalit agad ng clutch plate, ayaw mo mapagawa ng sasakyan, medyo pricey din ang pagpapagawa niyang clutch plate na yan, pagpapareplace niyan. So wag mong gagawin yon, giving too many revs, no? Parang sa relasyon mga ka-fixit, when you're giving too much, no? When you're giving too much of yourself, hindi nagiging maganda yung resulta mga ka-fixit, no? Kapag nga nagmamahal tayo, pakonti-konti lang, then mag-iwan ka pa rin para sa sarili mo. Huwag mong ibibigay lahat, no? Huwag mong ibibigay lahat, kasi pagka binibigay mo lahat sa isang relasyon, wala nang natira sa'yo, kawawa ka sa bandang huli, baka masaktan ka lang. So know your limit, kung hanggang saan ka lang, then hanggang doon ka lang, stick to it, no? Okay? So kapag nagmamaneho tayo, ganun din, give enough revs sa makina para nasa tamang RPM range ka at makapag-drive ka, makaarangkada ka ng maayos, makapag-drive ka ng tama, no mga ka-fixit? Okay? Okay mga ka-fixit, so next sa ating bad driving habit is yung resting your foot on the clutch, no? Resting your foot on the clutch while driving will wear out the release bearing mga ka-fixit. Ito naman particular bad driving habit na to. Ang nangyayari kasi mga ka-fixit, kapag nakarest yung ating paa dito sa ating clutch pedal,
hindi naman po nadadamage yung ano niyan, no? Friction disc natin unless mai-press natin yan up to the biting point, no? Kapag ka naka-press lang slightly, pwedeng gumagalaw kasi yung ano, no, yung release bearing natin sa loob ng ating clutch assembly. So kapag ka hindi mo yan tinapakan completely all the way down, no, then release all the way up completely, may unnecessary wear and tear na nangyayari doon sa release bearing, no? So kapag ka nagmamaneho tayo, lagi ko sinasabi nga sa mga particular previous vlogs natin or previous videos natin, na when your clutch all the way up, talagang all the way up, alisin mo yung iyong paa sa clutch, then ilagay mo dito sa resting position niya sa kaliwa, no? Huwag mong hayaan na habang nagmamaneho ka is nakatapak pa rin yung clutch mo. Ang maling nagagawa kasi usually, lalong-lalo na ng mga beginner drivers, sa sobrang takot nilang mamatayan ng makina, lagi lang sila nakatapak dito sa clutch, no? Nakapatong yung paa nila sa clutch pedal. So ang nangyayari tuloy, gumagalaw yung arm sa loob ng clutch assembly, and yun nga, gumagana si release bearing or nadadamage unnecessarily si release bearing. Kapag ka naka-clutch all the way down nga tayo, naka-release, no, yung ating clutch plate mula sa pagkaka-sandwich sa diaphragm spring and sa flywheel, no, yun ang trabaho ni release bearing para i-disengage and i-engage yung ating clutch plate, no. So madali lang naman yan mga ka-fixit, kasi pwede mo yang gawin. Kaya pag nagawa na ng iyong clutch yung kanyang trabaho, release mo na, then clutch all the way down ulit para siguraduhin natin na naka first gear tayo, then go up the humps, ayan, then release the clutch completely all the way up, no, tapos tapak ka na ulit sa resting position niya dito sa kaliwa to prevent any further damage dun sa iyong release bearing mga ka-fixit. Okay, so yung mga bad driving habits na diniscuss ko sa particular video na to, wag mo na yan gagawin, no? Wag mo na yan gagawin sa iyong sasakyan kung ayaw mong ma-damage or magkaroon ng unnecessary wear and tear yung iyong clutch sa iyong sasakyan. So, meron naman talagang nangyayari na wear and tear sa iyong clutch habang ikaw ay nagmamaneho, because the clutch is designed that way. Ang sinasabi ko dito yung unnecessary po mga ka-fixit, yung hindi na dapat mangyari sa iyong clutch. So, mapapatagal mo yung buhay ng iyong clutch assembly, lalong-lalo na yung particularly yung friction disc and yung release bearing kung ginagawa mo ng tama yung iyong pagmamaneho. So yung mga nabanggit ko dito, tandaan mo, at kung nagagawa mo yung paminsan-minsan, mas maganda na ngayon pa lang i-correct mo na base sa kung paano yung diniscuss ko dito ng mga solutions para tumanggal yung clutch assembly ng iyong sasakyan. Okay mga ka-fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. For this episode, shoutouts mga ka-fixit. Shoutout kay Karen Bautista, John Motovlog, at kay Apo Guapo. Apo Guapo po mga ka-fixit, hindi ako guwapo. Apo Guapo, okay? So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-fixit. At maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa ating Fix It Dennis channel. So that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!